Now we are joined by COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco to discuss this recent issue with Governor Onabia. Attorney Rex, good morning. Thank you for joining us again. Magandang umaga po, Ma'am Angela, Sir Angelo. All right, lahat po natin subaybay ng news and views. Yeah, thank you again, Attorney Rex. Now, so let's talk about yung recent remarks ni Governor Onabia. Ano pa ang magiging parusa niya dito, if ever? Tama po kayo, no? Magpapadala nga po ng isang show cause order doon sa naturang governor dahil nga po nakikita po ito ng isang sexist remark na nakikita namin na ito ay discriminative against women at isang klase ng gender-based harassment. Meron po kasing resolution ng COMELEC Resolution 11116 na siyang nagbabawal po ng mga ganitong uri ng mga pahayag at pagkilos, lalong-lalo na sa panahon ng pangangampanya. Can you tell us more about it? Ito po ba yung Task Force SAFE? Tama po kayo. Yung pong Resolution 11116 ang siyang nagbabawal o yung nagsasabi ng anti-bullying, anti-discrimination policies ng COMELEC at siya na rin nagsagawa ng Task Force SAFE, yung Task Force against Safeguarding Against Abuse, Fear, and Exclusion in Elections. Bukod po dito sa show cause order na inyo pong in-issue ng COMELEC, also kay Congressman Ian Sia, tama po ba? Ay meron pa po ba ibang mga just to make it clear po na pwedeng gawin na parusa, tawag doon, ma-reprimand po itong mga opisyal na ganito po ang pag-uugali? Opo, dalawa po kasi lagi ang kahihinatnan ng paglabag ng COMELEC resolution tulad nitong resolution 11116. Una, malinaw po sa resolution na yan na maaari naming magkasuhan ng isang election offense, kasong kriminal po ito, na maaaring magdulot ng pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. At lagi din po sa paglabag ng COMELEC resolution, kasama po yung tinatawag natin na disqualification. At kung makapapansin nyo nga po bilang update na rin po, Ma'am Angela, Sir Angelo Jago, yung pong sa kaso ng kandidato sa Pasig, meron na rin pong nag-file ng formal complaint sa aming Law Department, complaint for election offense. Kaya po dalawa ang susulong na investigasyon dito. Maaring sumulong na po yung preliminary investigation ng Law Department at kasabay po ng investigasyon ng Task Force. Pero usually, Attorney, gano'ng katagal itong mga gugulong, no? Itong mga hearing, itong pag-determine kung may liability siya, given na malapit na rin yung araw ng halalan? Pagkatapos po kasi ng investigation ng Task Force SAFE, anuman po ang naisin nila ay maaari pong mauwi ito sa isang disqualification case na akin po sa Commission and Bank. Ang pangako po kasi ng Commission and Bank sa mga disqualification cases ay agad po itong tatapusin at bibilisan po ito. Tanggap po natin na maaring sa proseso yung pong ating complaint for election offense ay maaring hindi umabot po yan dahil bibigyan po talaga ng pagkakataong sumagot. And ultimately, yung pong resulta ng kung may probable cause finding, ipafile po ito kasi sa Korte sa Regional Trial Court. So mas inaasahan po natin na mas mabilis yung disqualification proceedings kung sakali man ito ang kahihin. Pero dito po, para lang po ma-enlighten din po yung mga viewers natin na spokes, dito po sa show cause order na inyo pong in-issue both to this candidate, ano po yung mangyayari doon? Opo, kung ano man po ang magiging tugon nila, parte po ito ng due process, magre-resolve po yung tinatawag natin na Task Force SAFE at magre-recommenda po sila. Ano man ang susunod na action? Mayroon bang ipapile na motu proprio petition for disqualification na maaaring dinggin po ng ating komisyon. At yung kalalabasan po dito, pag nagdesisyon, dalawa lang po ang pupuntahan yan. It's either i-dismiss yung ating petition na yan or i-grant yung petition ng talagang mag-disqualify sa kandidato. Alam naman po natin, kapag ka po merong resolution ng COMELEC, kailangan sa loob po ng 5 araw ay makapag-file ka sa Supreme Court dahil kasong disqualification ito at kailangang makakuha ka ng temporary restraining order. Otherwise po, magiging final and executory decision at matatanggal ka po sa listahan ng kandidato. Sa pagkakataong po ito, dahil pareho silang nasa balota, immaterial po yan. Kapag na-declare silang disqualified, lahat ng botong tatanggapin po nila ay makukonsider na stray. So, Attorney, ganyan ka-stricto ha? It's just either ma-disqualify ka or hindi, with an apology, be sufficient enough na to guarantee COMELEC na hindi nila ulitin to at pabigyan sila?
Naku, hindi po ano. Yung po kasing mga paglabag sa mga batas panghalalan, ito po ay tinatawag natin na malum prohibitum. Hindi naman po very evil in itself po ito, kundi yung mismong pagsasagawa ng ito pagka-consummate ay talaga pong lumalabag na sa batas. At pag lumabag na sa batas, no amount of apology po will do. Kasi Okay. yung publiko po ang naapektuhan dito, hindi lang naman yung particular. At higit sa lahat po, yung pagkakalabag sa batas at alituntunin ang tinututukan natin dito. Actually, Attorney, no, if you speak to a lot of people on the ground, ang dami daw mga local officials no, na have similar remarks or ways of campaigning daw on the ground. Minsan, hindi nga speech. Minsan, pag nag-house to house, may mga joke daw na ganyan. No? Bakit kaya, Attorney, na may increase sa mga ganitong klaseng pag-uugali sa kandidato? I mean, kulang ba tayo ng, ewan ko, ng refresher course of proper campaigning? Ayoko pong mag-speculate, ano? Pero ang tingin po namin dito kasi talaga, merong mga kandidato po na talagang hindi nila iniisip na merong mga batas, merong Safe Spaces Act, merong Magna Carta for Women, merong batas laban sa violation of the rights of women and children, merong HIV and Philippine AIDS Privacy Act, Indigenous People, at marami pang iba. Dapat po kasi yung mga kandidato, kung tatakbo sila at kung ano man ang gagawin nila sa kampanyahan, cognizant sila at alam nila yung mga umiiral na batas. At bilang po mga kandidato na ultimately magiging tagapagpatupad ng batas, dapat lang sila ang maunang sumunod sa batas. Otherwise, ito mangyayari, merong magsasampa ng kaso laban sa kanila. Yung sa panig po ng Misamis Oriental Governor na tumatakbo, Si at saka, Unabia. si Unabia, at saka yung congressman sa Pasig po, sumagot na po ba sila doon sa show cause order? Kailan daw po ba sila dapat humarap sa COMELEC? Sa loob po ng 3 araw, ano, sa aking pagkakaalam po, wala pang naitetender na sagot yung pong sa Pasig at wala pa rin po yung sa Misamis. At inaasahan po natin yung sa Pasig po, sa pagkakaalam ko, bukas po ang kanyang deadline. Hindi naman po kailangan humarap siya dito, pwede pong ipadala niya sa isang representative niya, pwede rin pong siya. Pero ang nililinaw namin, pagdating dun sa complaint, preliminary investigation, kailangan personal siyang humarap at manumpa po sa law department namin. Right. Go ahead, go ahead. Spokes, taking this opportunity na rin to ask you regarding the jingles, no? Yung mga campaign jingles na naririnig natin. Yan din po ba ay sakop doon sa Task Force Safe po ninyo? Kasi may ibang mga jingles po tayo naririnig na may mga double meaning, hindi po maganda sa pandinig ng mga kabataan po na pinatutugtog, no, sa kanilang mga bayan. Kasama po ito, Ma'am Angela, Sir Diego. In fact, sa tapaking pagkakaalala, ito nga po ang dahilan ba nagkaroon ng Resolution 11116. Kung matatandaan niyo po nung barangay elections, may isang jingle po na mayroong lewd meaning. Mayroong lewd meaning kaming nadidinig po. Yung pang kanta na ginamitan niya ng merong mga hidden undertones. Yes, At yes. dahil po dito, sinulatan namin sila, pinatanggal namin yan. At ito po na po lumabas. Sabi ng COMELEC, hindi na kami papayag na maulit ito, kaya lumabas ang Resolution 11116. Okay, Si Mocha, di ba, sa Manila ngayon, meron siyang jingle na may hidden meaning. Yun, hindi nyo pa na-check nyo na po ba yun, Spokes? Opo, hinihintay din po namin yung mga reports po patungkol dito at sana po makipagtulungan sa atin na ating mga kababayan. Kung meron po kayong nalalaman na ganito na offensive sa ating sensibilities, offensive sa ating kultura at higit sa lahat lumalabag sa mga existing na batas, ipagbigay alam niyo po sa COMELEC at kita niyo naman po, hindi kami magatubiling mag-imbestiga at magkaso kung kinakailangan po. Yun ang lilinawin ko, Attorney, no? Kasi tinatanong ng marami, kailangan ba, kunyari, may magre-report, may nakita silang medyong offensive ang ginawa, sila ba daw ang magiging complainant or merely sila ang magbibigay ng info sa COMELEC and COMELEC will be the one to handle everything else? Naku, hindi po kailangan sila complainant. Tulungan nyo lang po kami makuha ang ebidensya, yung mga pangyayari, sinong involved, saan, kailan naganap ito. At sa pagkakataong ito, 2 kaso na to. Mismo COMELEC po ang nag-issue ng show cause order, may task force na po kami. Sila po ang lalabas na complainant dito. At ang pangako pa namin nga, makipagtulungan lang kayo sa amin kung kailangan, confidential po natin yung identity nyo nang hindi naman po kayo makaramdam ng anumang pong kaba o takot. Yun ang importante sa kanila eh. Anonymous daw, Attorney. Anonymous daw sila eh. Oo. Okay. Sige, any more update po, Yes, Spokes, sa ating preparation? Malapit na, halalan. Dito sa ating midterm elections. Lalo na, Opo, Spokes, siguro konting sa internet voting. Oo.
Opo. Meron na pong mahumigit kumulang 30,000 o 30,000 na nakapag-successfully enroll sa ating sistema. Dati meron pa pong oras kasi sa April 13, start na po talaga ng botohan. So hinihikayat po natin ang ating mga registered overseas voter, mag-enroll na po kayo kung sakaling kayo po ay merong pangamba na mahihirapan kayo. Welcome na welcome po kayong dumulog sa mga konsulado at embahada at na-training na po namin ang personnel nila. Hindi lang para tulungan kayo mag-enroll, kundi tulungan po kayo sa pag-navigate sa sistema kapag magta-trial voting kayo and ultimately kapag boboto po kayo. Lahat po ng sistema ay in place na para pag-aangin ang inyong pag-enroll at pagboto. So sana po tangkilikin ninyo ang internet voting para sa inyo po ito. Of course, yung update na rin din po, spokes doon sa vote buying incidents natin. Nadagdagan po ba yung mga kaso na nabalita na po namin prior to this? Yeah. Tama po kayo. Meron na pong naunang iniimbestigahan na 34. Meron pa po yata madadagdag na isa na iniimbestigahan na rin ang aming field office dyan sa Nueva Ecija kasi meron pong allegation na parang kakutan sa campaign rally at bigayan. Huwag po kayong mag-alala. Ang Committee on Contrabigay po ay tinututukan ng mga bagay na to para malaman natin merong sapat na ebidensya, may probable cause at kung meron. Ganon din po. Committee on Contrabigay na po ang magsasampa ng kaso. Kaya ang importante lang po talaga, tulungan ninyo kaming malaman ang mga insidenteng ito, makakuha ng ebidensya, maimbestigahan at makapagsampa ng kaso. Opo. Spokes, meron din po kasi nagtatanong, nung nag-start po, nag-kick off yung local campaign period po nung March 28, tama po, meron po nagko-question yung presensya ni Senator Coco Pimentel doon po sa Marikina sa parang ayuda orientation. Meron na po bang lumapit sa inyo tungkol dito? Sa pagkakaalam ko po ay wala pa, pero kung sakali man po merong magbibigay sa amin ng impormasyon at may sapat na ebidensya, kasama po ito sa imbestigahan natin dahil paulit-ulit po ang paalala ng COMELEC. Una, labag sa batas ang abuse of state resources, ang paggamit ng state resources para sa pangangampanya. Ikalawa, doon po sa exemption na ibinigay namin dahil March 28 din po effectivity ng mga exemption, pati na rin ng ban. Kasama sa kondisyon, dapat walang kandidato, walang politiko in whatever form ang makikiasama at makikialam doon sa distribution. Ang kahihinatnan po niyan, it's either i-revoke namin yung exemption at i-excessive, wala kami exemption. At pangalawa, magsampa ng kasong election offense, either vote buying, abuse of state resources, pati na rin ang disqualification po sa mga involved. Parang hindi naman ata siya nag-distribute, pero parang yung presensya niya, kine-question doon sa ayuda orientation, doon sa lugar. Bakit siya nandoon? Parang bumati ata sa mga constituents doon. Kaya yun po yung yun yung tinatanong ng mga kababayan natin, folks. Sana po may magbigay sa amin ng report. Mas maganda kung may mga litrato, may mga video. At tignan din po natin doon kasi magre-report naman ultimately po yung ating DSWD dyan. Kailangang malaman po namin ang mga bagay na ito para kami makakilos dahil hindi naman po matututukan ng COMELEC. Halos wala pa kami 5,000 po sa buong bansa. Hindi namin matututukan ng ibang lugar. Kaya nga po kami umaasa sa kabutihang loob ng ating mga kababayan. Yeah, with that, sabi niyo, spokes, where do our viewers get in touch or how do we get in touch with COMELEC if they want to report something? May website ba? May email? May hotline ba tayo, spokes? Nasa website po namin at nasa Facebook page namin ang lahat ng detalye ng ng Committee on Contrabigay para sa anumang vote buying, vote selling, abuse of state resources. Nandun din po ang contact details ng Task Force C para naman po sa anumang makikita nating bullying at anti-discrimination. Pati na rin po ang Task Force KKK sa halalan para naman po doon sa mga AI, mga fake news at iba pa. Huwag po kayo mag-alala, meron po doong messenger, merong Viber number, merong email, pwedeng telepono. Lahat po ng pamamaraan ay binuksan namin sa publiko para parating lamang sa COMELEC ang mga nakikita ninyong paglabag sa batas. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco.